Opo, mapagpala naming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos. Dinako mo po kami, Amang Banal, pinagtipon-tipon sa lugar na ito. Taglay po ang kalusugan, kalakasan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Hallelujah, Lord God. Dahil sa panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeda, narito kami nakapaglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na may kalayaan o Diyos. Kasayahan, kaligayahan sa aming mga puso. Amang Banal, pagpalain mo na ang aming Bible study sa araw na ito. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gabayan mo rin po, Diyos, ang bawat yugto ng aming gawain. Mahal na Panginoon, sa mga patutuo, sa aming makalangit na awitin, dadalihin ang iyong mga mang-awit sa pagbibigay ng ikaputandog ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, sa aming pong preaching time, O God, pagpalain mo kami. Ganon din po, Diyos, ang aming mga kapatiran, patungo pa sa aming banal na gawain, naglalakbay kasalukuyan, pakaingatan mo sila, Amang Banal, O Diyos, para tingin ng maluwalhati sa lugar na ito. Sumaamin ka nawa, Amang Banal, O God. Hallelujah. In the name of Jesus we pray. And we bind the power of darkness, hindrances, and belief and doubt cast out in the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord, mga inuhan. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. At nais ko rin mga minamahal batiin ang ating mga viewers, mga minamahal sa umagang ito, mga kapatid ko, around the globe, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung doon man sa kanila'y gabi, mga minamahal, magandang gabi po. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Bible at hinihiling ko sa ating Bible reader, mga minamahal, tulungan po ako dito sa ating Bible study, mga kapatid. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Buksan natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Lucas Kapitulo 9, talatang 57 hanggang 62, mga kapatid. Habang naghahanda yung ating mga Bible reader, ay babasahin ko na po muna sa inyo sa Tagalog, mga kapatid ko. Luke chapter 9, verse 57 hanggang 62. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y nagsabi, "Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Datapwat sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat, yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." At ang iba na may nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko." Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Ang Diyos, mga minamahalang magpala sa kanyang mga salita sa hapong sa umagang itong mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. May mahal, ang ating pong title, mga kapatid, sa umagang ito ay Me First Mentality. Me First Mentality, ibig sabihin, kaisipang ako muna. Ako muna. Amen. Kaisipang ako muna. Praise God. Hoy mahal, nung ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay nag-ministry dito sa lupa. Siya po ay nangaral ang ebanghelyo dito sa lupa bago siya magbigay ng buhay, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Marami pong mga tao, mga minamahal, ang gustong sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal ko. At sa kanilang pagnanasa, mga minamahal, na sumunod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, okay naman po yun. Pinayagan sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, na sumunod. Pero ang iba, ang gustong pagsunod nila, mga minamahal, on their own terms, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nun, gusto nilang sumunod sa kanilang sariling tuntunin o sa kanilang sariling pamamaraang paglilingkod, mga kapatid. Iyon ang mapag-aaralan natin dito. May mga tao rin kasi, mga minamahal, na
gustong pinapayagan ng dakilang Diyos na sumunod sa Kanya, meron din siyang tinatanggihan. Mga minamahal. Siguro hindi po natin alam yun, ano po. May mga tinatanggihan siya, meron siyang pinapahintulutang sumunod sa Kanya. Kaya tayo po na mga nandito ngayon, mga kapatid, kung minsan ay mayroon pong resistance yung ating pong pagsamba, pagsunod. Mga minamahal, sabihin ko po sa inyo na privilege lang po ito. Yung tayo po ay makapaglingkod sa mahal na Panginoon. At kung tatanungin po natin, mga minamahal, katulad po ng sinasabi ng mga propeta sa Old Testament, lagi po nilang binabanggit sa kanilang mga labi, "Who am I, Lord?" Amen? Sino po ako para tawagin mo? Totoo po yan, mga kapatid ko, sapagkat privilege lang po ito na tayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos, sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya, mahal, sa kabila ng napakarami, daan-daang libo, milyon mga minamahal ng mga tao. Pero ang iba po'y hindi inulutan. Tayo po ang pinayagang maglingkod. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Yes po, mga minamahal, ang dakilang Diyos, He's no respecter of person. Siya po ay walang tinatanging tao, mga minamahal. Pero yung uri ng pagsunod, mga kapatid, yun ang tinitingnan ng ating dakilang Diyos mga minamahal ko. Kapag tayo po'y sumunod sa dakilang Diyos, sa sarili nating tuntunin at pamamaraan, mga minamahal, tatanggihan ka ng mahal na Panginoon. Tatanggihan ka. Kung mabasa natin ito, mga mahal, John chapter 6, verse 65 hanggang 68, mga minamahal, basahin ko lang ng mabilis, ano po, mga kapatid, dinagdag ko lang po ito. Ang sabi ng Bible, sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. At sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo. Maraming sumunod sa panahon niya, mga minamahal ko, pero hindi lahat nagpatuloy. Nung ang mahal na Panginoon ay nangangaral na siya ng pagtutuwid, mga kapatid. Nangangaral na siya, mga minamahal, na medyo, kumbaga, tinutuwid na po sila. Nalaman ng dakilang Diyos, mga minamahal, sabi niya, marami sa inyong sumusunod sa akin nang dahil lang sa pagkaing literal. Kasi po yung time na yun, nakita nila ang mahal na Panginoon sa 5 tinapay, 2 isda ay napakain po niya yung 5,000 kalalakihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe ang himala, mga minamahal. Kaya nung nakita nila yung himalang yun, mga kapatid, nagsisunod ang maraming mga tao. Sabi ng ating dakilang Diyos, huwag kayong maglingkod dahil lamang sa mga napapanis na pagkain. Maglingkod kayo dahil sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Ayun, mga minamahal ko. Kaya mga kapatid, ang sabi ng nabasa natin kanina, mga minamahal, Lord, let me first go and bury my father. Mahal na Panginoon, susunod ako sa iyo, hayaan mong ilibing ko muna ang tatay ko. Pangalawa po, mga minamahal, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Magpapaalam muna ako sa aking mga magulang, sa aking mga loved ones. Kung titingnan natin dito, mga kapatid ko, Lord, let me first go. Lord, let me first go. Kaya ang title na nilagay ko, mga inamahal, Me First, Mentality. Amen po. Anong nakita natin, mga minamahal, sa mga taong ito na gustong-gusto nilang sumunod sa ating pinakamamalapan ng Jesus. Pero iba po yung nasa puso nila. Gusto po talaga nilang sumunod sa dakilang Diyos, pero ayaw nilang bitawan yung kaisipang ako muna. Amen? Praise the Lord. Gusto nilang sumunod. Gusto nila ng pagpapala, mga minamahal. Gusto nila, mga kapatid ko, kasama silang pagpalain ng mga Panginoon. Pero hindi nila mabitaw-bitawan yung me first mentality.
Meron bang ganun sa panahon natin? Praise the Lord. Meron bang ganun, mga minamahal, na kapag hindi tinugon sa panalangin ng dakilang Diyos, hindi na maglilingkod? Amen? Kapag hindi tinugon sa panalangin, manlalamig na, sign yan ng me first mentality meron tayo. Amen ba? Tsaka ang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, yung pagsunod sa ating mahal na Panginoon, hindi na po kailangang ipagpaalam sa mga loved ones yan. Kasi kaligtasan mo yan. Amen. Marami dito, mga minamahal, nung sumunod sa dakilang Diyos, mga kapatid, ano yung natanggap nila sa loved ones? Inuusig sila. Inuusig, mga minamahal. Kasama na po ang inyong abang lingkod. Napuputol po yung walis sa katawan ko, mga minamahal. Dahil sa hindi nila maintindihan, mga kapatid. Siyempre, pinag-aral po kami, mga minamahal, pagkatapos, hindi kami, mga minamahal, na nakapaghanap buhay ng maayos, nakatulong sa magulang, dahil tinawag na kami ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanila, mga minamahal, darating po ang panahon, may intindihan nyo rin yung desisyon ko. Ngayon, habagat biyaya ng dakilang Diyos sa prayer ng ating beloved Honorable Pastor, nadala ko sila sa paanan ng mahal na Panginoon lahat. Pero bago ko sila dalhin, mga minamahal, eto sa mga young people, mga kabataan, patutuo ko lang to, mga kapatid. Mula nung makilala ko ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, nakita ko, narinig ko sa bibig ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda and beloved Mama Dirwin Mahal, yung kahalagahan ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya mula nung makilala ko ang dakilang Diyos, 19 years old po ako, mga minamahal, ni 5, hindi ako umasa sa mga magulang ko. Hindi ako humingi, ni 5. Ano po yung aking natutunan dito? Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, pag nakilala mo si Kristo ang dakilang Diyos, siya ang magpapala sa iyo. Kaya sabi ko, kayang-kaya akong buhayin ng Diyos kong pinaglilingkuran. Amen? Say praise the Lord! Kaya mga minamahal, yung me first mentality sa ating puso, mga kapatid, hindi natin maabot yung success niyan kapag meron tayo niyan, mga minamahal. Ang me first mentality, mga minamahal, pangunahing nakakahadlang po yan sa tao sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. Kaya ang plano ng ating dakilang Diyos ay hindi po nagiging successful sa tao dahil sa me first mentality. At marami pong nasisirang Kristiyano kapag namayani yung me first mentality. Masisira yung pangako mo sa dakilang Diyos na maglingkod sa Kanya ng tapat. Lahat magsabing amen. Masisira yung kabuhayan mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo. Bakit po? Magtatagumpay kasi, mga minamahal, yung jablo eh. Kasi hindi ka lubusang maaangkin ng mahal na Panginoon. Kapag hindi mo binigay ng buong-buo, mga minamahal, ang buhay mo sa dakilang Diyos, may chance pa ang jablo na mahatak ka niya. Mga minamahal. Kaya dapat pag naglingkod tayo sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, 101% ibigay mo na ng buo. Para hindi ka na maagaw ng jablo sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen po? Kaya itong me first mentality, mga minamahal ko, salungat ito sa nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga sumusunod sa Kanya. Tingnan niyo yung ating nabasa kanina. Napakaraming mga taong sumusunod sa Kanya. Pero nung pinangaralan ng mahal na Panginoon, may mahal, sabi niya, maglingkod kayo sa dakilang Diyos, hindi isa napapanis na pagkain. Paglingkuran niyo ang dakilang Diyos dahil sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinahanap kasi ng mga tao yung tinapay, yung isda, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, merong bumababang galing sa langit, tinapay ng buhay. Hindi nila maintindihan ang lalalim ng mga teaching ng ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, ang nangyari, tinalikuran siya ng maraming mga tao. Ang natira, 12.
Kaya sabi ng mahal na Panginoon kay Peter, Peter, kayo rin bang 12 tatalikod sa akin? Si Peter matalino, meron siyang spiritual wisdom. Ang kanyang puso talaga, mga mahal, ay umiibig sa dakilang Diyos. Hindi isang material, kundi isang mahal na Panginoon. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, saan kami pupunta kung kami tatalikod sa iyo? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ganon dapat ang Kristiyano. Mga minamahal. Yaman nilang nandito na po tayo sa church, mga kapatid ko. Ibigay mo na ng buo. Mindset, mga minamahal. Focus tayo sa pagpapalang espiritual na naghihintay sa atin. Mga minamahal. Gayahin natin si Peter. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, saan kami pupunta kung tatalikod kami sa iyo? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes unto the Father but by me. Amen? Walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. So, following Christ, mga minamahal, involved radical change. Ano yung radical change, mga minamahal? Pagsunod sa ating dakilang Diyos, yung kailangang malalim na pagbabago. Yung malalim na pagbabago sa buhay, mula ugat, mula sa buto. Amen po ba? Kapag sinabi ng Bible, mga minamahal, ye must be born again. Kinakailangan, mga kapatid ko, from head to foot, mga minamahal, binago talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Huwag na nating bigyan ng porsyento ang dyablo, mga minamahal, sa ating buhay para siya po'y makakilos sa atin, mga minamahal. Gayahin natin ang ating beloved honorable pastor, mga minamahal, sabi niya, Lord, I am yours forever. I thirst for thee. I hungered for thee. Amen? Lagi niyang desire, mga minamahal, yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, sa pagiging Kristiyano, mga minamahal, dapat malawak na yung ating pangunawa. Amen ba? Dapat punong-puno ka na ng pagpapasensya, pagmamahal sa kapwa mananampalataya, higit sa mahal na Panginoon. Amen po? Pag nakita mo yung kapatid mo, mga minamahal ko, itinutuwid mo siya pero hindi ka niya maintindihan, mga minamahal, nagagalit pa siya, mga kapatid. Imbis na mainis ka, mahal, ipag-pray mo siya. Amen? Sapagat mas maigi yung nakakaunawa kaysa sa inuunawa. Amen po ba? Praise the Lord. Kasi pag pumatol ka, mga minamahal, yan ang sign na meron tayong me first mentality. Hindi tayo lubos na sumunod sa mahal na Panginoon kapag meron kang me first mentality. Pangalawa, mga minamahal, sa pagsunod sa ating dakilang Diyos, dapat meron kang conscious decision. Ano yung conscious decision? Alam mo dapat yung decision mo. Naintindihan mo dapat, mga minamahal, yung decision mo. Pag sinabi mong, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang hari ng aking buhay. Mula ngayon at magpakailan paman. Maglilingkod ako sa iyo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Dapat naintindihan natin yon. Amen? Pag sinabi natin, ikaw na po ang maghari sa akin, ikaw na po ang mag-drive ng aking buhay. Bakit natin sinasabi yon? Dahil nung tayo'y wala sa dakilang Diyos, kahit maabilidad ka, kahit magandang hanap buhay, hindi natin kayang ayusin ang ating buhay. Aminin natin yun. Aminin natin yun. Amen? Hindi natin kayang ayusin ang buhay natin nang wala tayo sa mahal na Panginoon. Pero nung napunta tayo sa gawaing ito, nung iniligtas tayo ng dakilang Diyos at dinala tayo, may mahal, dito po sa healthy church na ito. Amen? Dito natin nakita, may mahal, napakasarap palang mabuhay. Amen po? Napakadali pala, mga minamahal. Hallelujah. At napakasarap mabuhay ng punong-puno ka ng kapayapaan sa puso't kaisipan. Amen? Purihin ang dakilang Diyos.
Ang nais po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pangatlo, denying self. Denying self na pagsunod. Lucas Kapitulo 9, talatang 23, mga minamahal, pakibasa po ating beloved Brother Doming. Ayon sa mga taga Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Ihanda po ang Lucas Kapitulo 14, talatang 26, mga minamahal. Anong sabi ng ating nabasa, mga kapatid ko? Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Amen. Praise the Lord. Ayun, mahal. Pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin, mga minamahal ko. Yan po ang standard ng ating mahal na Panginoon. Para mawala sa puso natin yung me first mentality, mga kapatid. Hindi tayo magtatagumpay kapag meron tayong me first. Ako muna, mahal na Panginoon. Ako muna. Hindi pwede yun, mga kapatid ko. Lagi siyang dapat ang number one. Isa pa, mga kapatid, mahal na talata rito, mga kapatid. Sabi niya rito, sino man taong gustong pumapa rito sa akin, mga minamahal, ay tanggihan niya lahat. Pati loved ones, pati nanay, pati tatay, pati lahat, mga minamahal. Pakibasa po. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 14, versikulo 26, kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Para maliwanagan natin, mga kapatid, ang talatang ito, kasi baka pag uwi nyo sa inyong mga bahay, ay hindi nyo napansanin si nanay at si tatay. Baka hindi nyo nasundin, ano po? Kasi nakakalagay dito, ang hindi mapuot sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang asawang babae at mga anak, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, hindi siya maaaring maging alagad ko. Mga minamahal, alam niyo ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Unang-una ay, kung mababasa natin yung Ten Commandments, nakalagay doon sa Exodus chapter 20, verse 10, honor thy father and thy mother. Amen. Igalang mo or irespeto mo ang iyong ama't ina, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Upang humaba ang buhay mo, kinakailangan po irespeto at igalang yung ating mga magulang. Anong ibig sabihin nitong talata, mga minamahal na nabasa natin? Ang hindi na pupuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, mga mahal, ay hindi magiging alagad ko. Anong ibig sabihin nun? Hindi po yun, mga minamahal, yung pagkatao ng ating mga loved ones. Yun po yung teaching. Yung katuruan, yung teaching. Yun ang kapuotan mo. Naunawaan po? Amen po ba? Halimbawa, yung loved ones natin, mga minamahal, nasa tradition pa rin sila. Nasa relihiyon pa rin sila. Nasa pagsamba sa imahen, mga minamahal. Ngayon, tinatawag ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, dito sa pinagpalang banal na iglesyang ito, mga inamahal, para maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya. Ang kamuhian mo, yung teaching, yung kanilang paniniwala, na labas sa banal na kasulatan. Naunawaan po? So, mahalin natin yung ating mga magulang. Amen? Mahalin natin yung ating mga kapatid, mga minamahal. Praise the Lord. Kapuotan mo raw. Kahit, sabi rito mga minamahal, pati sa kanyang sariling buhay man, kapuotan daw natin. Ano yung kapuotan natin? Yung layaw ng ating katawan, yung ating laman. Naunawaan? Kasi gusto ng ating katawan, mga mahal, comfort zone. Gusto sarap ng buhay. Siyempre, kailangan natin yung sarap. Gusto natin lahat sarap ng buhay. Pero alam niyo ba na mayroon po tayong dapat na gampanan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos bilang anak niya? Bilang followers of Christ, mga minamahal? Anong gagampanan natin? Yung living sacrifice.
Idagdag po natin ito, wala po sa ating list mga kapatid. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ayun mga. Tingnan niyo po ito. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ayon sa mga taga-Roma 12, 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko na sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Right. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang masiglang, dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise the Lord. Mga inmahal. Tingnan niyo mga kapatid, sa English sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Buhay na sakripisyo pala. Holy, acceptable unto God. Yung katanggap-tanggap daw. Yung katanggap-tanggap daw, mga minamahal na paglilingkod, yan ang kailangan ng ating mahal na Panginoon. Which is your reasonable service. Ito daw yung ating tamang pagsamba. Ito yung ating tamang paglilingkod sa dakilang Diyos. Wala itong kasamang me first mentality. Amen po. Mga minamahal, sabi rito, this is your reasonable service. Ito yung tamang paglilingkod at pagsamba sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Meron kasing pagsamba pala na hindi po tinatanggap ng dakilang Diyos. Amen? Anong hindi niya tinatanggap? Yung sumasamba ka sa mahal na Panginoon, sama-sama kayo, pero away-away yung inyong kalooban. Sumasamba kayo sa mahal na Panginoon, mga mahal, pero mga kapatid ko, nagsasakitan kayo ng kalooban, ng damdamin, nag-aaway-away. Walang unity, walang harmony, mga minamahal. Pagka wala tayong harmony, wala tayong unity, mga kapatid ko, kapag lagi mong pinagbibigyan yung init ng ulo mo lagi, mga minamahal, yung lagi kang hot-tempered, mga kapatid, sorry po. Be first mentality yung nasa puso natin. Amen? Kaya naalala ko mga minamahal nung panahon ako'y choir member, mga kapatid. Sabi po ng ating beloved Honorable Stand Pastor, may mahal, kayo na mga choir members, kapag meron kayong problema sa inyong mga bahay, huwag niyong dalhin sa church. Walang kinalaman ang church sa problema sa loob ng bahay. Parang opisina lang yan. Di ba, pagka nag-oopisina ka, mga mahal, may problema ka sa bahay, ang dami mong pinagalitan sa bahay, nakasimangot ka na mga kapatid. Pagpasok mo sa opisina at lalo sa boss mo, ngingiti ka, di ba? Amen? Ang saya mo kunwari lang. Pero naghihimutok yung kalooban natin sa bahay. Mga mahal. Di ba? Bakit? Nandun yung boss mo eh. Baka masisante ka eh. Amen po. Pag sinabi ng boss mo, dami mong problema, huwag ka nang pumasok. E di gutom ka, wala kang sweldo. Di ba? San libutan yon? Pero dito sa church, mga kapatid, dapat pupunta ka sa church, mga minamahal, na wala kang grudges, wala kang mga minamahal na galit sa puso, kahit sa loob ng bahay nyo, kahit sa mga kaibigan mo, kahit sa mga tao wala pang kaligtasan, mga minamahal, dapat friendly ka. Amen ba? Pagdating mo sa loob ng bahay-sambahan, mga minamahal, dapat yung pagkakaisa, unity nandun. Amen ba? Sapagkat kapag meron tayong pagkakabahagi, mga minamahal, wala pong makararating na panalangin natin sa langit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So paano natin may iwasan ang me first mentality? Gusto niyong malaman? Paano natin may iwasan ang me first mentality? Paano natin mapagtatagumpayan ang me first mentality? Galatians chapter 5, verse 16. Basahin po natin. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16. Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo ginagawin ang mapita ng laman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Walk in the Spirit
and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yun pala, mga minamahal, ang sikreto. Lumakad tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Siya, mga minamahal, ang hintayin nating mag-guide sa atin, mga mahal, mag-udyok sa atin, mga kapatid. Huwag nating pangunahan. Amen po ba? Mga minamahal, kapag tinuturuan tayo ng ating spiritual leader, mga minamahal, huwag nating sabihin, wala yan. Yung preaching na yan, Bible study na yan, wala yan. Mga minamahal, sorry po. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Hanggang dyan ka na lang. Once na, mga minamahal, marami ka ng question, marami ka ng tanong, mga minamahal, marami ka ng nag-oppose ka na, mga kapatid ko, sa Word of God, sorry po. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Amen? Pag pinairal natin yung me first mentality, mga minamahal, sorry po. Hindi ka palalaguin ng dakilang Diyos natin. Amen? So you need the Spirit of God first. Amen? You need revival first. Kinakailangan mo mahal, magpaka-revive ka muna sa iyong spiritual. Kinakailangan magpaka-push-push ka muna sa Holy Spirit. Ngayon mahal, pagmasdan nyo, kapag ikaw lagi ang nasusunod, hindi ka mapush-push ng Holy Spirit. Totoo yan. Kapag ikaw lagi nasunod, ikaw laging marunong, ngayon mahal, hindi mo ma-feel ang Holy Spirit. Kapag lagi kang nakaluhod, dumadalangin, umiiyak, Panginoon mahal, hinihintay mong puspusin ka ng mahal na Panginoon ng kanyang presensya. Nag-tremble ka, Panginoon mahal, by the power of the Holy Spirit. Panginoon mahal, makikita mo mga kapatid, i-guide ka ng mahal na Panginoon. Makita mo yung kanyang guidance, yung kanyang pag-iingat sa iyo. Amen po. Maramdaman mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo lagi, Panginoon mahal, 24/7 ang mahal na Panginoon. Kahit tulog na tulog ka, gising na gising ang diablo, gumagala, Panginoon mahal, sa paligid mo. Humahanap ng masisila niya. Kapag right ang puso natin sa mahal na Panginoon, mahimbing ang tulog mo, mga minamahal, pwede kang salakay ng diablo, mga kapatid. Pero ang Holy Spirit, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Babantayan kanya. Natutulog ka, babantayan kanya, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Naranasan niyo bang, mga minamahal, sakali ng diablo habang natutulog? Yung pagsisigaw ka ng hallelujah, mga mahal, hindi ka makasigaw. Mga mahal, may pumipigil sa iyo, mga kapatid. Dinadaganan ka ng diablo. Pero mga minamahal, mararamdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Kapag hindi ka makakilos, makasigaw, pero nararamdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka niya pinababayaan. Amen? Praise the Lord. Pag nakasigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, mga mahal, tatalsik ang diablo, mga kapatid. Naranasan niyo yun? Kaya ginawa ko noon, mga minamahal, nung naranasan ko yun, mga kapatid, pag sigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, tumalisik ang kaaway, bigla akong lumuhod. At inapuhap ko, mga minamahal, yung word of God nasa aking puso. At inusal ko sa aking labi. Ang sabi ko, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Pagkatapos ko, mga mahal, banggitin yon, saka ko nirebuke, mga mahal. I bind you, demons, in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Mga mahal, maramdaman mo, tumatalsik siya. Pagkatapos matulog ka na, pagising mo sa umaga, grabe kagalakan, kapayapaan mo. Gigisingin ka ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga minamahal, God bless you so much po sa mga nasanay na, mga mahal dito, na mag-pray ng madaling araw. Early riser na sila. Mga mahal, naging body clock na nila yon. Bakit po? Kasi mahimbing ang tulog natin. Pagdating ng alas 4, papasok na yung papuring awitin sa mind mo. Ginigising ka na ng mahal na Panginoon.
Pagkatapos noon, mga minamahal, mapifeel mo mga kapatid, parang merong nangungusap ka sa iyo, mga mahal. Anak, purihin mo na ako. Amen! E pagtingin mo sa oras, 4:00 na, mga mahal, oras na ng puri. Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Panginoon, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, paano natin may iwasan yung May First mentality? Dagdag po natin to in our attendance, mga minamahal. Sa ating mga attendance, sa ating pong pagdalo, mga kapatid. Sabi ng Acts chapter 2, verse 42, mga minamahal, ihanda natin ang Hebrew chapter 10, verse 25. Ito muna tayo, beloved. Acts chapter 2, verse 42. Ayon sa mga gawa, 2:42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi rito, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. United sila, minamahal. Ayan. Sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin, mga kapatid. Isa yun sa sekreto, mga minamahal ko, para mahal ang Panginoon na maghari sa atin. Mga minamahal, sila po ay nagkaroon ng kusang loob, mga minamahal, na magsama-sama, nagputol-putol sila ng tinapay, ibig sabihin, punong-puno sila ng pagmamahalan. Amen? Na kung mayroong pagkain yung isa, mga minamahal, i-share niya sa iba. Amen po ba? Praise the Lord! Tapos mga minamahal, pati raw sa pananalangin. So nandun mga minamahal yung kanilang lakas espiritual. Nagkakaisa kasi. Amen po. Nagkakaisang kaisipan. Nagkakaisang plano. Nagkakaisang akala. Amen? Hindi sila mga minamahal nag-iiba-iba, mga kapatid. Hindi pwede kasi katawan tayo ni Kristo eh. Katawan tayo ng mahal na Panginoon. Amen po. Kaya minsan, mga minamahal, nag-usap nga kami ng ating beloved brother Ed, mga kapatid ko. Ano ba yung parte ng katawan natin na minsan parang nakikita nating walang gamit? Ang sabi ko, yung ating hindi liit na daliri sa paa. Ano ba yung gamit niyan? Wala naman, di ba? Praise the Lord. Pero pag nasugatan niya ng konti, hanggang ulo mo masakit. Di ba? Parang namamaga yung katawan mo, lalo na pagka nagka-abscess yan. Ayun, mahal. Pero kung titingnan mo, daliring napakaliit, wala namang gamit. Ayun, mahal. Yun ay pinapakita ng dakilang Diyos na sa apat na sulok, mga minamahal ng sambahang ito, lahat tayo may gamit. Lahat tayo importante. Amen po. Kapag nakita mo yung kapatid mo, mga minamahal, ay masama ang kalooban, masama ang damdamin, mga kapatid, may mahal, comfort mo siya. Kapatid, ano bang problema natin? Amen po. Praise the Lord. Pag nakita mo yung kasama mo, mga minamahal, ay nandun, mga kapatid ko, sa duty niya, may mahal, maglinis ng fasting house, mga kapatid, maglinis ng CR. Hindi siya gumaganap ng tungkulin, mga minamahal. Kausapin mo siya with love, mga kapatid. Ano bang problema? May problema kaya ta? Mga mahal. Dahil yung ating duty, mga mahal, kahit gaano kaliit yan, kahit magwalis ka lang konti, kahit isang timbang tubig, mga minamahal, ang igibin mo para po sa mga pangangailangan ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, malaking reward mo sa langit yan. Ini-invest mo sa langit yan. Amen? Praise the Lord! Kaya kapag mga minamahal, basahin mo yung Old Testament. Basahin mo yung Exodus. Basahin mo, mga minamahal, yung the book of Exodus, Genesis, Exodus, mga minamahal. Basahin mo yung paglalakbay ng mga Israelita, mga kapatid. Sa paglalakbay ng Israelita, mga minamahal, lahat ng mga bansang kanilang nadaanan na hindi tumulong sa kanila, sila pa'y mga minamahal ay nilait or mga minamahal hinadlangan. Mga kapatid, isa-isa silang binalikan ng mahal na Panginoon para gantihan. Amen? Mga minamahal. Kasi naalala, mga minamahal, ng mga hari ng Israel, mga minamahal ko. Nung kami naglalakbay, si David, si Solomon, mga minamahal,
Kapag naalala nila ng yung isang bansang yun ay humadlang sa kanila may mahal, ginigera nila yon. Amen? Ganon din sa panahon natin, mga minamahal. Ang point ko ganito, kahit nagwalis ka ng kapiraso, mga minamahal, para sa mahal na Panginoon. Gumanap ka ng tungkulin mo, minamahal, para sa mahal na Panginoon. Pag mayroon kang trials, pagsubok sa buhay, maalala ng dakilang Diyos. Yung anak kong ito masunurin. Yung anak kong ito nag-aasikaso sa aking bahay-sambahan. Tutulungan ko siya. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ganon ang ating mahal na Panginoon. Ganon, mga minamahal, kahalaga yung tayo po'y gumaganap ng ating mga tungkulin. Alisin natin yung me first mentality. Mga minamahal, kapag inassign ka sa Pampanga lang, mga minamahal, milyonarya yung isang choir member. Milyonarya. Kapag inassign ko sa CR, mga minamahal, sunod siya, buong puso, tuwan-tuwa siya, mga minamahal. Pero milyonarya yun. Amen? Hindi niya tinitingnan yun, mga mahal. Bigyan namin siya ng blessing, mga kapatid, tuwan-tuwa siya. Bigyan mo siya ng 50 pesos, 100 pesos, mga mahal. Tatangkapin niya ng buong puso, mga kapatid. Milyonarya yun. Kasi naramdam niya, mga mahal, yung kagalakan. 50 pesos, 100 pesos, ilalagay pa, mga mahal, sa Bible yun. Iingatan niya, mga mahal. Kasi alam niya, galing sa mahal na Panginoon yun. Amen? Pero kapag meron kang me first mentality, mga mahal, inutusan ka. Ako? Uutusan mo ako? Uutusan mo ako? Negosyante ako? Marami akong binibigay. Di ba? Me first mentality. Nakikinig po ba kayo? Yan, mga mahal. Hindi ka makante, mga mahal. Ano? Hindi ka maturuan, mga kapatid. Meron kang me first mentality. Pag meron kang me first mentality, hindi ka lalago. Mga mahal. Hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hebrew chapter 10 verse 25, mga minamahal. Mga kapatid ko, isama natin to yung ating mga attendance. Sign yan, mga kapatid, na wala tayong me first mentality. Hinahanap natin lagi ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon-tipon, mga minamahal. Yamang nalalaman nating malapit ng babalik ang mahal na Panginoon, huwag daw nating tularan yung ugali ng iba, mga kapatid. Kundi, sabi rito, mag-aralan tayo ng Word of God. Mag-aralan sa isa't isa, mga minamahal. Yan po, mga kapatid, ang gagawin natin. Una, attendance, mga minamahal, para mawala yung me first mentality. Kaya pag dalo mo rito, mga minamahal, dapat hindi na ikaw ang nasunod. Dapat ang nasusunod ang mahal na Panginoon na. Amen? Alisin muna natin yon. Pangalawa, mga minamahal, in our contribution. Christians are instructed to give or of their prosperity, sabi rito, to meet certain needs. May mahal. Wala yung be first mentality kapag tayo po ay nakikibahagi, may mahal, sa mga gastusin ng church. Amen. Mga minamahal, meron akong narinig, mga kapatid ko, sabi niya, kapag pinabayaan nyo ang pastoral house ng mahal na Panginoon, pababayaan ng Diyos ang buhay ninyo. Kapag pinabayaan nyo ang pastoral house, kayo ang pababayaan ng dakilang Diyos. Bakit? Dahil dito nagliligtas ang mahal na Panginoon ng kaluluwa. Amen. Ito ang ginagamit ng mahal na Panginoon para tawagin niya yung mga makasalanan. Ang church ay hospital ng mga taong may sakit sa kaluluwa. Amen. Dito sila gagaling. Dito sila makakakilala sa mahal na Panginoon. Mayin mahal. So ito po ang instrumento ng dakilang Diyos, mayin mahal, para magligtas ng mga tao. Para maraming ma-rapture, mayin mahal. Isipin natin, kung ang pastoral house, pabayaan natin, mga minamahal, anong mangyayari? Amen? Nasa atin po, mga minamahal, ang balik. Pag naghirap, mga minamahal,
ang gawain ng Diyos. Yung buhay natin, ang pinaghihirap natin. Amen? Nakikinig po ba kayo? Purihin ang mahal ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Mga minamahal, tingnan natin ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 7, 8, and 9. Ayon sa 2 Korinto 9, 7 hanggang 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ng magsisagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya na nasusulat, siyang naghandog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang mga kanyang katwiran ay manatili magpakailanman. Lahat po magsabing, praise the Lord. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Hindi pa tayo nag-giving, mga minamahal. Isinama ko lang ito, mga kapatid. Dahil dito natin ipakikita sa mahal ng Panginoon, wala na tayong me first mentality. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Sa isang pantalang, mga minamahal, pwede ka palang pasaganain ng mahal ng Panginoon. Maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagnanagana sa bawat mabubuting gawa, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, tingnan niyo mga kapatid ko, napakahalaga po nito. So, negligent giving of our prosperity is a sign of the me first mentality. Yan po ang sign, mga minamahal. Makita niyo mga mahal yung mga outreach, no? May mga outreach, mga kapatid ko, na hindi lumalago. May mahal. Ilang taon na, mga kapatid, hindi lumalago-lago. Meron namang mga outreach na lumalago. May mahal. Dumadami. Anong susi? Anong dahilan? Giving. Kapag nagkait tayo sa mahal ng Panginoon, magkakait ang Diyos sa atin. Di ba? Kapag nagmaramot tayo sa mahal ng Panginoon, hindi niya palalaguin yan. Hindi niya palalaguin yung gawain yan. Maniwala po kayo. Sa biyaya at habag ng dakilang Diyos, mga minamahal, maniwala kayo. Nag-preach ako ng gospel, nag-start ako 1987. Mga minamahal. Ang dami ko nang nakitang mga outreach, mga kapatid. Sabi ko, nag-isip ako, nagtanong ako, nang ako ni-pray, mga minamahal. Bakit iba-iba? Meron naman tayong, ang church naman natin, mga minamahal, ay very powerful. Pero bakit may mga outreach, mga minamahal, na talagang walang paglago? Mga minamahal. Meron naman, mga kapatid ko, napakalaking mga gawain. Makakabanggit ako ng mga ilan ng mga lalaking gawain, mahal. Pero halos lahat, mga kapatid ko, talagang pinagpapala na malapan. Ilan-ilan lang, mga mahal, yung mga talagang dry, mga kapatid. Wala pong paglago. Mahal, malalagong gawain natin ang Baguio City, may Kawayan, Pampanga, mahal, Tarlac, mga kapatid, Cebu City, mahal, napakarami. Pangasinan, ang dami nating malalagong gawain, mahal. Anong dahilan? Givers sila sa mahal ng Panginoon. Wala yung me first mentality, mahal. Amen. Yung iba nga, mga minamahal ko, last money, mahal, mahal ng Panginoon, iniibig kita. Last money ko po, kakainin ko na lang, ibigay ko sa gawain mo. Mahal. Nakita ng mahal ng Panginoon. Sa Baguio City, mga kapatid, mahal, pioneering. Magpaliwanag pa lang yung magbibigay. Tinatawag pa lang, mahal, yung magpapaliwanag. Lumalapit na yung mga kapatiran sa harap, nagbibigay na sila. Wala pang paliwanag. Amen? Kasi, nagbasa. Nagbasa. Nalaman nila yung laman ng Bible. Nalaman nila, mahal, yung sikreto. Paano pagpalain.
Amen. O mahal. Ngayon, kahit gaano tayo katagal sa gawain ng mahal na Panginoon, nandun pa rin yung me first mentality natin. Sorry po. Yung pangako ng dakilang Diyos natin, 100%, hindi natin makakamtan to. Hanggat meron tayong me first mentality. Amen po. Tingnan niyo mga minamahal yung isang testimony sa radio, sa ating Facebook Live. Mahal, nakaraang gabi. Sister Evangeline Chai, na napakinggan niyo ba mga minamahal? Yung kanyang beloved husband ay Chinese at nag-withdraw sila ng napakalaki raw na halaga. Mga minamahal. Ang kanila pong i-put up na business ay magtayo sila ng McDonald. Nung mga minamahal kukunin pa lang yung pera, sabi nung ni Mr. Evangeline, mga minamahal, ibigay natin sa malapang yun ng tithes and offering natin. Wag na, sabi ng husband. Wag na. Mangge. Pagkakuha mga minamahal ng pera, hindi nila alam na sundan sila mga minamahal ng mga kidnappers. At nung sila po'y kinidnap, mga kapatid ko, piniringan ang mata. Yung pera nilang milyon-milyon ang halaga, natangay nung kidnapper. Muntik pa silang patayin, mga minamahal. Paano sila nakaligtas? Sumigaw siya, mga minamahal. Diyos ni Pastor. Diyos ni Pastor Almeda, tulungan mo kami. Ayun, mahal. Diyos ni Pastor Almeda, tulungan mo kami. Natulig mong mahal yung pandinig ng kidnapper. Ayun, mahal, sabi nung kidnapper, palayain niyo yan, palayain yan. Nabibingi ako. Ayun, mahal. Sabi lang, Diyos ni Pastor Almeda, tulungan mo kami. May kasama siyang isang Chinese. Sabi nung kasama niyang Chinese, ano yung sinabi mo? Anong mayroon ka? May anting-anting ka, no? Sabi niya. Hindi, wala akong anting-anting. Banggitin mo lang. Diyos ni Pastor Almeda. Tutulungan ka. Katulad sa akin. Yan. Pinaputokan sila ng baril, mahal. Nakatutok na ang baril nila. Papatayin na namin kayo. Diyos ni Pastor Almeda, tulungan mo kami. Pinutok yung baril, walang pumutok, mahal. Hindi pumutok yung baril, mahal. Sabi nung isang Chinese, ano yung sinabi mo? Bakit hindi pumutok yung baril? Ano yung sinabi mo? Sabi ko, Diyos nilang ni Pastor Almeda. Yun lang ang sabihin mo. Nakapiring ang mata nila, mahal, hindi sila nakikitaan. Mahal. Sabi nung isang Chinese, sino yun? Sino yung Pastor Almeda na yan? Tutulungan ko yan. Financial. Tutulungan ko yan. Sabi nung Chinese. Grabe mga minuhan talaga. Ang tingnan natin doon, mga minamahal. Sinabi ng beloved wife niya, magbigay tayo ng tithes and offering. Sabi ng husband, wag na. Wag na. Doon nangyari, mga minamahal, yung malaking problema. Nawala lahat. Nising ko, mga minamahal. Nawala lahat. Amen? Palapakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Experience is the best teacher. Yan ang sabi ng beloved pastor natin. Kaya, kung narinig natin, mga minamahal, hindi pa nangyari sa buhay natin, maniwala ka na. Mag-ingat na. Amen ba? Dahil, mga minamahal, history repeat itself. Amen ba? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sayang at marami pa sana, mga minamahal, pero wala na po tayong oras, mga kapatid. Nandito na po ko, mga minamahal, sa time na tayo po ay magpupuri na sa ating mahal na Panginoon. Naway pinagpala tayong lahat ng dakilang Diyos sa ating Bible study. Palakpakan natin ng masigla ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal ko. Awitan natin ang ating dakilang Diyos at habang inihiling natin sa ating mga children's choir, may mahal sa kanilang mga awitin. Mawit tayo ng masiglang awitin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin ang mahal ng Panginoon. Amen. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig.
lahat na pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyo, anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Brother Tony, awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na langis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y O purihin pupurihin ko'y O purihin pupurihin ko'y ka. Praise the Lord. Praise the Lord, beloved brethren. Let's welcome our beloved Jesus Miracle Crusade International Ministry